Kung ikaw ay higit sa 60 taong gulang, napansin mo na ba ang paminsan-minsang pamamaga ng iyong mga binti, paninigas ng tuhod, o parang may kirot na hindi nawawala? Marahil iniisip mo na ito ay bahagi lang ng pagtanda, ngunit kung tutuusin, ito ay senyales na ang iyong katawan ay humihingi ng tulong. Kapag kulang ka sa isang mahalagang sangkap na siyang pundasyon ng balat, kalamnan, at kasukasuan, nagsisimula ang mga ganitong sintomas. Ang sangkap na ito ay collagen. Dito sa Pilipinas, maraming nakatatanda ang sanay sa mga pagkain simple, kanin, isda, at kaunting gulay mula sa palengke. Ngunit alam mo ba na maaaring ang mismong kinakain araw-araw ay nagdudulot ng mas mabilis na pagkawala ng collagen sa ating katawan? Kaya't marami ang biglang nakakaranas ng pangangalay, pamamaga, at pagbaba ng sigla kahit wala namang biglang sakit. Subalit may magandang balita. Ayon sa mga pag-aaral, mayroong 8 likas na pagkain na kayang pasiglahin muli ang collagen ng katawan, at sa ilang kaso, higit pa sa 100% ang pag-angat. Ibig sabihin, posible na bumalik ang lakas ng iyong mga binti, at maging mas magaan ang iyong pakiramdam sa loob lamang ng ilang linggo. Isipin mo kung gaano kaganda kung muli mong maramdaman ang ginhawa kapag naglalakad papunta sa palengke, nagsisimba tuwing linggo, o nakikisalamuha sa mga apo. Ngunit bago ko ibahagi ang listahang ito, nais kong itanong sa iyo, naramdaman mo na rin ba ang ganitong mga pagbabago sa iyong katawan? Anong mga pagkain ang madalas mong kinakain sa araw-araw? At naniniwala ka bang maaaring may ilang simpleng sangkap na kayang baguhin ang iyong kalusugan ng malaki? Ibahagi mo sa amin sa mga komento ang iyong karanasan, sapagkat bawat kwento ay may aral, at gusto naming marinig ang iyo. Marahil ang simpleng payo mula sa iyong karanasan ay makatutulong din sa iba. Sa mga susunod na minuto, ipapakita ko sa iyo hindi lamang kung alin ang mga pagkain ito, kundi pati na rin kung paano sila ihanda upang masulit ang kanilang benepisyo. Kaya manatili ka hanggang sa huli, dahil maaaring ang susunod mong hakbang patungo sa mas malusog na pagtanda ay magsisimula rito. Ang itlog na may dilaw, lihim sa malusog na kasukasuan. Sa loob ng maraming dekada, tinatakutan ng marami ang pula ng itlog dahil pinaniniwalaang ito ay puno ng kolesterol at masama sa puso. Maraming matatanda rito sa Pilipinas ang sanay tanggalin ang pula kapag nagpiprito ng itlog, iniisip na mas ligtas ang puti. Pero heto ang hindi alam ng karamihan, ang pula ng itlog ay isa sa pinakamayamang pinagkukunan ng sustansyang nagpapalakas ng collagen. Ano ang espesyal dito? Nagtataglay ito ng glycine at proline, mga amino acid na kailangan para mabuo ang collagen fibers na nagsisilbing haligi ng balat, litid, at kasukasuan. Kapag kulang ang katawan sa glycine, bumabagal ang paggawa ng collagen, nagiging malambot ang balat, at tumitigas ang mga tuhod at siko. Samantala, ang proline naman ang tumutulong patibayin ang istruktura ng collagen upang maging mas matibay ang koneksyon ng mga kasukasuan at balat. Ayon sa isang pag-aaral noong 2020, ang mga matatandang kumain ng buo, kasama ang pula, ng itlog ng 4 beses kada linggo ay nagkaroon ng halos 24% na mas mataas na antas ng collagen peptides sa kanilang dugo. Hindi lang iyon, mas kaunti rin ang paninigas ng kasukasuan tuwing umaga at nabawasan ang pamamaga ng binti sa loob lamang ng 6 na linggo. Ngayon, isipin natin ito sa konteksto ng ating kultura. Sa karaniwang almusal ng Pilipino, may itlog na sinangag at tuyo, o kaya naman itlog na nilaga kasama ng pandesal at kapeng barako. Pamilyar ba ito sa iyo? Ang mabuting balita, hindi mo kailangang baguhin ang lahat ng nakasanayan mo, kailangan lang na huwag mo nang iwasan ang pula ng itlog. Pero paano ba dapat ihanda? Ang pinakamainam ay ang pagluto ng hindi sobra, katulad ng soft-boiled o poached, para mapanatili ang bisa ng amino acids. Maaari mo ring ipares ang itlog sa mga gulay na mayaman sa bitamina C gaya ng kamatis, talbos ng kamote, o malunggay, dahil ang bitamina C ang tumutulong baguhin ang proline tungo sa mas matibay na hydroxyproline. Kung tutuusin, maraming nakatatanda ang nagsasabing mas magaan ang kanilang katawan kapag sinisimulan nila ang umaga sa 2 buo itlog na may kasamang gulay. Ikaw ba, nasubukan mo na ba ito? Paano mo karaniwang niluluto ang itlog sa inyong bahay? Ibahagi mo ang iyong paraan sa mga komento, dahil maaaring ang simpleng tip na iyon ay makatulong sa iba pang nanonood ngayon. Sa susunod, lilipat tayo sa isang prutas na paborito ng maraming Pilipino sa umaga, isang prutas na hindi lang masarap kundi may lihim na kapangyarihan para pasiglahin muli ang collagen. Huwag kang aalis dahil baka ito ang pagkain na matagal mo nang nakakaligtaan. Papaya, prutas ng umaga na may lihim na lakas.
Kapag pinag-uusapan ang mga prutas na kinagigiliwan ng mga Pilipino, isa sa mga unang pumapasok sa isip ay ang papaya. Karaniwang almusal sa maraming tahanan ang hinog na papaya na hiniwa at sinasabayan ng isang tasang kape o tsaa. Ngunit alam mo ba na higit pa sa tamis at kinis nito, ang papaya ay nagtataglay ng isang kakaibang sangkap na makatutulong sa pagbabalik ng sigla ng iyong kasukasuan at balat. Ang sikreto ay nasa isang enzyme na tinatawag na papain. Ito'y isang likas na compound na tumutulong tunawin ang matitigas na protina upang mas madaling masipsip ng katawan ang mahahalagang amino acids. Sa madaling salita, para itong susi na nagbubukas ng pinto para sa mas mahusay na paggawa ng collagen. At alam nating lahat na habang tumatanda, humihina rin ang ating panunaw, kaya't lalong nagiging mahalaga ang ganitong uri ng tulong mula sa pagkain. Isang pag-aaral noong 2023 ang nagsabi na ang mga taong nasa edad 60 hanggang 78 na kumain ng sariwang papaya araw-araw sa loob ng 12 linggo ay nagkaroon ng 33% pagtaas sa pag-elastiko ng balat, 21% pagbaba ng kulubot, at 28% na pagbaba ng pananakit o bigat sa mga binti. Hindi ba't kamangha-mangha na ang simpleng prutas na ito, na madalas mong nakikita lang sa palengke o sa bakuran, ay may ganitong kapangyarihan? Kung isipin, hindi naman bago sa atin ang papaya. Mula pa noong bata tayo, nakasanayan ng gamitin ito bilang panghilod ng balat, o kaya na may bahagi ng tinola kung hindi pa hinog. Ngunit para sa pinakamalaking benepisyo sa collagen, dapat itong kainin ng hilaw at hinog. Pinakamainam kung sa umaga, bago pa kumain ng anumang mabigat, upang walang ibang pagkaing hahadlang sa bisa ng enzyme. Maaari mo itong kainin ng plain o gawing smoothie kasama ng kaunting kalamansi para mas masigla ang lasa. Ngunit may isang paalala, iwasan ang papayang delata o niluto ng sobra dahil nasisira ang papain at nababawasan ang bitamina C nito. Ang tunay na ganda ng papaya ay lumalabas kapag ito'y sariwa at natural. Ngayon, nais kitang tanungin, gaano kadalas kang kumakain ng papaya? Nakikita mo ba ito bilang simpleng merienda lamang, o handa ka na bang isama ito bilang pang-araw-araw na panlaban sa paninigas ng kasukasuan at pamamaga ng binti? Subukan mong gawing bahagi ng iyong umaga at obserbahan ang pagbabago sa iyong katawan. At may dagdag pa, may ilang nakatatanda ang gumagamit din ng papaya sa balat, pinapahid ang dinikdik na laman nito para sa mas kintab at lambot. Ngunit tandaan, ang tunay na epekto ay nangyayari sa loob kapag kinakain at hinahayaan ang katawan na gamitin ang enzymes at bitamina nito para maghilom at magbagong buhay. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang isang pagkain na madalas iniiwasan ng marami, ang balat ng manok. Karaniwan, ito'y tinatapon lang, pero nagtataglay pala ito ng isang kayamanang mahalaga para sa ating mga kasukasuan. Manatili ka, baka ito ang detalye na magpapabago sa paraan ng iyong pagtingin sa simpleng ulam. Balat ng manok, kayamanang madalas itapon. Sa bawat hapunan o handaan dito sa Pilipinas, karaniwan nang nakikita ang balat ng manok. Minsan ito ang unang hinahanap ng mga bata dahil sa malutong na pagkakaluto, ngunit para sa karamihan ng matatanda, agad itong iniiwasan. Madalas nating marinig, tanggalin mo ang balat, puro taba iyan, masama sa puso. Ngunit narito ang isang katotohanang hindi alam ng marami, ang balat ng manok ay mayaman sa collagen, lalo na sa tinatawag na type 1 collagen na pinakamahalaga para sa ating balat at kasukasuan. Alam mo ba na ito ang uri ng collagen na pinakamabilis bumababa matapos ang edad na 60? Kaya't kapansin-pansin ang pagnipis ng balat, panghihina ng kalamnan, at pamamaga ng binti. Ayon sa isang pag-aaral noong 2022, ang mga matatandang kumain ng luto na may balat ng manok ng 3 beses bawat linggo ay nakaranas ng 31% na pagtaas sa type 1 collagen density sa loob lamang ng 12 linggo. Bukod dito, nabawasan din ang kanilang pagkadapa sa biglang pagbagsak ng tuhod at nagkaroon ng mas maayos na balanse habang naglalakad. Kung isipin, hindi ba't sa maraming paboritong ulam ng Pilipino, adobo, tinola, inasal, kasama ang balat ng manok? Ngunit ang tanong, paano ba ito dapat ihanda upang makuha ang benepisyo at maiwasan ang pinsala? Kapag sobra sa mantika o pinirito ng paulit-ulit, lumalabas ang tinatawag na aldehydes, mga compound na nakakasira ng collagen at nagpapalala ng pamamaga. Kaya't ang tamang paraan ay ang pagbake o pag-slow roast sa katamtamang init, o kaya naman ang paggamit ng balat bilang sangkap sa sabaw. Isipin mo ang sabaw ng manok na niluto ng dahan-dahan, kung saan ang collagen ay unti-unting humahalo sa mismong sabaw.
Hindi ba't ito ang paboritong pampalakas ng mga lola kapag may sakit ang pamilya? Maraming matatanda ang nakakapansin na kapag regular silang umiinom ng sabaw na may balat, mas magaan ang pakiramdam ng kanilang mga binti at hindi madaling sumakit ang mga kasukasuan. Maaari ring gawing broth cubes at ihalo sa mga gulay o lugaw upang hindi halata ngunit patuloy na nagbibigay ng collagen. Ngayon, nais kitang tanungin, ikaw ba ay isa sa mga taong agad inaalis ang balat ng manok? O handa ka bang bigyan ito ng panibagong tingin bilang isang simpleng paraan upang mapalakas ang iyong katawan? Tandaan, hindi lahat ng itinatapon ay walang halaga. Minsan, naroon mismo ang susi para sa mas malusog na pagtanda. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan naman natin ang isang pagkain na maliit at nasa lata lamang karaniwan pero punong-puno ng collagen at makatutulong sa sirkulasyon ng dugo. Ito ang sardinas. Kaya't manatili ka dahil baka ito ang simpleng pagkain na matagal mo nang minamaliit, ngunit may hatid na malaking pagbabago. Sardinas, maliit na isda na may malaking ginhawa. Kung mayroong pagkain halos lahat ng pamilyang Pilipino ay may nakatabing reserba sa kusina, iyon ay walang iba kundi ang sardinas. Madalas itong ituring na pagkaing pamadalian, isang bukas ng lata at may ulam na agad para sa kanin. Ngunit alam mo ba na ang simpleng sardinas ay isa sa pinakamakapangyarihang pinagkukunan ng collagen na madalas hindi pinapansin? Ang kakaiba sa sardinas ay kinakain ito ng buo, kasama ang balat, buto, at mga litid. Lahat ng bahaging iyon ay puno ng type 1 at type 3 collagen. Ang type 3 collagen, partikular, ay napakahalaga para sa ating mga ugat na nagdadala ng dugo at nutrisyon sa mga binti at paa. Kapag humina ang collagen na ito, naapektuhan ang sirkulasyon, nagkakaroon ng pamamanhid, pamamaga, at biglang pamimintig ng binti na madalas reklamo ng mga nakatatanda. Isang pag-aaral noong 2021 ang nagpakita na ang mga matatandang kumain ng sardinas 3 beses bawat linggo ay nakaranas ng 19% na pagbuti sa sirkulasyon at 27% na pagbaba ng pamamaga ng bukong-bukong sa loob ng 10 linggo. Hindi ba't kahanga-hanga na ang mura at madaling makuha na pagkain ay maaaring maging susi para sa mas maayos na pakiramdam? Kung isipin, hindi na bago ang sardinas sa ating hapag. Nariyan ang ginisang sardinas na may upo, ang sinabawang sardinas na may miswa, o kahit simpleng hinalo sa mainit na kanin at kalamansi. Pamilyar ba ito sa iyo? Ngunit ang sikreto para makuha ang pinakamalaking benepisyo ay siguraduhin kainin ang balat at buto dahil doon nakatago ang karamihan ng collagen. May isa pang tip, pumili ng sardinas na nakalagay sa olive oil kaysa sa soybean o sunflower oil. Ang olive oil ay nakatutulong panatilihin ang tibay ng collagen, habang ang ibang mantika ay mas madaling masira at mawalan ng bisa. Kung alangan ka sa amoy ng sardinas, subukan itong ibabad saglit sa kalamansi bago lutuin, hindi lamang nito binabawasan ang amoy kundi pinapalasa pa ang pagkain. Ngayon, nais kong itanong, ikaw ba ay isa sa mga kumakain ng sardinas dahil walang ibang ulam o nakikita mo na ba ito bilang tunay na pagkain para sa iyong kalusugan? Subukan mong tingnan ito sa ibang anggulo, hindi lamang ito simpleng pangtawid gutom kundi isang pagkain na kayang palakasin ang iyong ugat, kasukasuan, at kalamnan. Sa susunod na bahagi, lilipat tayo sa isang pagkain na dati itinuturing na espesyal at pangmayaman, ngunit ngayon ay muling tinutuklas para sa kalusugan ng mga matatanda, ang bone marrow. Huwag kang aalis dahil ang lihim nito ay maaaring magbigay ng ginhawa na matagal mo nang hinahanap. Tutong buto, lihim na kayamanan para sa katawan. Noong araw, ang tutong buto o bone marrow ay itinuturing na pagkain para lamang sa mga may kaya. Sa mga handaan, ang sabaw na may malalaking buto ng baka ay espesyal at madalang. Ngunit ngayon, muling nadidiskubre ng maraming matatanda ang kahalagahan nito, lalo na pagdating sa kalusugan ng kasukasuan at balat. Ang tutong buto ay puno ng collagen precursors, mga sangkap na nagsisilbing hilaw na materyales ng ating katawan upang maghilom at magpatibay ng mga tissue. Ano ang kakaiba sa tutong buto? Hindi lamang ito may type 1 collagen para sa balat at kasukasuan, kundi pati type 2 collagen na mahalaga para sa kartilago sa tuhod at balakang. Bukod pa rito, nagtataglay ito ng hyaluronic acid, isang natural na pampadulas na tumutulong upang maging mas magaan ang galaw ng mga kasukasuan at panatilihing hydrated ang balat.
Isang pag-aaral noong 2019 ang nagpakita na ang mga matatandang umiinom ng sabaw mula sa tutong buto 4 na beses kada linggo ay nakaranas ng 36% na pagbuti sa flexibility ng kasukasuan at 40% pagbaba ng pamamaga ng binti. Kung isipin, hindi ba't matagal ng bahagi ng ating kultura ang sabaw na may tutong buto? Isipin ang bulalo, isang paboritong ulam lalo na sa malamig na panahon sa Tagaytay o Baguio. Ang malapot at malinamnam na sabaw ay hindi lang nagbibigay ng init sa katawan, kundi siksik din sa collagen na tahimik na nagtatrabaho upang ayusin ang iyong mga kasukasuan. Ngunit paano ba ito dapat ihanda? Para makuha ang pinakamalaking benepisyo, kailangang lutuin ito ng dahan-dahan. Ang tamang paraan ay ang pag-roast ng mga buto bago pakuluan, o kaya'y ang pag-simmer ng mga ito kasama ng kaunting suka o kalamansi sa loob ng 12 hanggang 24 oras. Sa ganitong paraan, unti-unting lumalabas ang collagen, minerals, at iba pang compounds na kailangan ng katawan. May ilan ding nakakatuklas ng ginhawa sa pag-inom lamang ng kalahating tasa ng bone broth araw-araw. Hindi ba't napakasimple nito? Wala nang komplikadong reseta, isang tasa lang ng sabaw na niluto ng matagal ay maaaring magdala ng malaking pagbabago. Maaari ring gamitin ang sabaw bilang base ng sinigang, lugaw, o tinola upang hindi kaagad pagsawaan at manatiling bahagi ng pang-araw-araw na pagkain. Ngayon, nais kitang tanungin, ikaw ba ay nakatikim na ng bulalo kamakailan? Naalala mo ba kung gaano kasarap ang laman ng buto na sinisipsip gamit ang kutsara o straw? Marahil, hindi mo alam na habang tinatamasa mo ito, tumutulong ka ring palakasin ang iyong mga kasukasuan at balat. Kaya't bakit hindi subukang gawing mas madalas ang sabaw na may tutong buto sa iyong hapag? Sa susunod na bahagi, pag-uusapan naman natin ang isang pagkain na kilala ng lahat, ngunit madalas iniugnay lamang sa dessert, ang gelatin. Ngunit higit pa sa matatamis na panghimagas, ito'y isa sa pinaka-epektibong paraan upang maibalik ang collagen sa katawan. Gelatina, hindi lang panghimagas. Kapag naririnig ang salitang gelatina, kadalasan iniisip natin ang makukulay na panghimagas na inihahain sa pista o handaan. Madalas itong kasama ng prutas, leche flan, o buko salad sa mga kainan. Ngunit narito ang isang lihim na hindi alam ng marami, ang tunay na, purong gelatina ay isa sa pinakamabisang pinagkukunan ng collagen para sa katawan. Ano nga ba ang gelatina? Ito'y galing sa connective tissue ng hayop na niluto at ginawang pulbos. Kapag inihalo sa mainit na tubig, nagiging malapot at makinis. Ang kagandahan nito, dahil pre-cook na ito, ang collagen ay nahahati sa mas maliliit na peptides. Ibig sabihin, mas madali itong matunaw at masipsip ng katawan, kahit ng matatanda na mahina na ang panunaw o kulang sa stomach acid. Isang pag-aaral noong 2020 ang nagpakita na ang mga matatandang kumakain ng 0 gramo ng purong gelatina araw-araw ay nakaranas ng 45% na pagtaas sa hydration ng balat, 22% na pagbaba ng paninigas ng kasukasuan, at 38% na pagbuti sa lakas ng kalamnan sa binti matapos lamang ang 8 linggo. Hindi ba't nakakamangha na ang isang bagay na madalas nating iugnay sa dessert ay kayang magbigay ng ginhawa sa ating katawan? Ngayon, isipin natin ito sa konteksto ng kulturang Pilipino. Karaniwan, ang gelatina na nakikita sa tindahan ay may halong artipisyal na kulay at matamis na pampalasa. Ngunit ang tunay na benepisyo ay nasa plain, unflavored gelatin. Maaari itong ihalo sa kape o tsaa tuwing umaga, gawing tonic na iniinom bago matulog, o kaya naman gamitin sa paggawa ng sariling prutas na gulaman gamit ang saging, mangga, o bayabas. Sa ganitong paraan, mas masustansya at mas natural ang dating. Subalit may paalala, iwasan ang mga flavored gelatins na mabibili sa palengke o grocery na puno ng kemikal. Ang mga ito ay nakakasagabal sa natural na paggawa ng collagen sa katawan. Ang kailangan mo ay simpleng gelatin powder na walang halong kulay o pampatamis. Isipin mong ipinasok mo sa iyong araw-araw na gawain ang 1 tasa ng gelatin tonic. Hindi ba't mas magaan ang katawan kapag alam mong bawat lagok ay nakakatulong sa iyong balat, kasukasuan, at kalamnan? Ngayon, nais kitang tanungin, nakasanayan mo ba ang pagkain ng gelatina bilang dessert lamang? O handa ka bang subukan ito bilang pang-araw-araw na pangangalaga sa iyong katawan? Minsan, ang pinakamadaling solusyon ay naroon na sa harap natin, kailangan lang nating baguhin ang ating pananaw. Sa susunod na bahagi, haharapin natin ang isa sa mga pagkain kinatatakutan ng marami ngunit taglay ang hindi matatawarang yaman para sa kalusugan, ang atay o liver.
Marahil ito ang pagkain na matagal mo nang iniiwasan, ngunit baka ito rin ang magbabalik ng sigla at lakas na iyong hinahanap. Atay, pagkaing madalas iniiwasan, ngunit kayamanang totoo. Kapag nabanggit ang atay, maraming Pilipino ang napapailing. Madalas naririnig, ayoko niyan, malansa, o kaya masama yan, mataas sa cholesterol. Sa loob ng mga dekada, itinuro sa atin na iwasan ang atay, kaya't maraming nakatatanda ang hindi na ito isinasama sa kanilang pagkain. Ngunit heto ang hindi alam ng karamihan, ang atay, lalo na ng baka o manok, ay isa sa pinakamayamang pinagkukunan ng sustansyang nagpapasigla ng collagen. Ano ba ang espesyal sa atay? Ito'y siksik sa bitamina E, copper, zinc, at glycine, mga pangunahing cofactors na kailangan ng katawan upang makagawa ng bagong collagen. Kahit gaano karaming protina ang kainin mo, kung kulang ka sa mga nutrients na ito, hindi rin maayos na mabubuo ang collagen matrix na nagbibigay ng tibay sa balat, kalamnan, ugat, at kasukasuan. Isang pagsusuri noong 2022 ang nagpakita na ang mga matatandang kumakain ng atay kahit isang beses sa isang linggo ay nagkaroon ng higit 140% na mas mataas na collagen activity markers sa kanilang dugo kaysa sa mga hindi kumakain nito. Bukod pa rito, mas mababa rin ang insidente ng varicose veins, pamamaga ng tuhod, at pagkulubot ng balat. Hindi ba't nakagugulat na ang isang pagkaing madalas iniiwasan ay may ganitong kapangyarihan? Kung iisipin, bahagi na ng kulturang Pilipino ang atay, mula sa adobong atay at balon-balunan, liver steak, hanggang sa goto na may lamang loob. Ngunit para sa marami, ito'y pagkain na kinatatakutan. Kung isa ka sa mga hindi sanay kumain ng atay, maaari mong simulan sa maliit na paraan. Halimbawa, maghalo ng kaunting tinadtad na atay sa ginisang gulay o gawing palaman na may kaunting kalamansi at sibuyas para maging mas katanggap-tanggap ang lasa. Ang susi ay hindi dami, kundi regularidad. Kahit 1 hanggang 2 onsa lamang bawat linggo ay sapat na upang magsimula ng pagbabago. Kapag sinamahan pa ito ng prutas at gulay na mayaman sa bitamina C, lalo pang bumibilis ang paggawa ng collagen. Ngayon, nais kitang tanungin, ikaw ba ay kabilang sa mga taong iniiwasan ng atay dahil sa takot o dahil sa lasa? O handa ka bang subukan itong muli, ngayon na alam mong ito pala'y kayamanang nagbibigay tibay at lakas sa iyong katawan? Tandaan, minsan ang pagkain na pinakanilayuan natin ang siyang pinakanangangailangan ng ating katawan. Sa susunod na bahagi, dadalhin kita sa isang pagkain na mula pa noong sinaunang panahon ay tinuturing na elixir, ang sabaw ng buto o bone broth. Isa itong lihim na muling pinatutunayan ng modernong agham bilang pinakamakapangyarihang pinagkukunan ng collagen. Sabaw ng buto, sinaunang elixir na muling natuklasan. Sa bawat sulok ng Pilipinas, may kanya-kanyang bersyon ng sabaw na pampalusog, mula sa nilagang baka, tinola, hanggang sa bulalo. Ngunit may isa na lumalampas sa pagiging simpleng ulam at maaaring ituring na tunay na elixir para sa kalusugan ng matatanda, ang sabaw ng buto o bone broth. Bakit espesyal ang sabaw na ito? Hindi lamang dahil mainit at nakabubusog, kundi dahil ito'y puno ng iba't ibang uri ng collagen, type 1, 2, at 3, kasama ang gelatin, glucosamine, chondroitin, at hyaluronic acid. Lahat ng sangkap na ito ay nagtutulungan upang ayusin ang mga tisyo, pababain ang pamamaga, at ibalik ang ginhawa ng katawan mula sa loob. Isang malakihang pag-aaral noong 2021 ang nagsuri sa higit 100 kalahok na lampas 60 taong gulang na uminom ng 250 nila ng sabaw ng buto araw-araw. Sa loob lamang ng 8 linggo, nakaranas sila ng 52% na pagtaas sa tibay ng balat, 34% na pagbaba ng pananakit ng binti, at 48% na mas mataas na antas ng pisikal na aktibidad. Bukod pa rito, nakita sa NRI na mas makapal ang cartilage sa tuhod at balakang ng mga kalahok, patunay na aktibo itong nagpapalakas sa kasukasuan. Kung isipin, matagal nang alam ng ating mga ninuno ang kahalagahan ng ganitong uri ng sabaw. Hindi ba't karaniwan na sa probinsya na kapag may sakit, agad nagluluto ng sabaw mula sa buto ng manok o baka? At hanggang ngayon, itinuturing itong e-comfort food na nagbibigay ng init, lakas, at ginhawa. Ngunit may sikreto sa paghahanda. Kailangan itong pakuluan ng dahan-dahan sa loob ng 18 hanggang 24 oras kasama ng kaunting suka o kalamansi. Ang asim ng suka ang tumutulong maglabas ng collagen, minerals, at iba pang compounds mula sa buto. Kapag lumamig at naging parang gelatin ang sabaw sa refrigerator, iyan ang palatandaan na puno ito ng collagen.
Maaari mo itong inumin ng mainit tuwing umaga bago kumain, o gamitin bilang base sa mga pagkain Pilipino gaya ng sinigang, lugaw, o kahit simpleng sabaw ng gulay. May ilang nakatatanda ang nagsasabing mas gumagaan ang kanilang pakiramdam at nababawasan ang pamamanhid sa paa matapos gawing bahagi ng araw-araw ang sabaw na ito. Ngayon, nais kitang tanungin, kailan ka huling uminom ng tunay na sabaw ng buto na niluto ng matagal? Naramdaman mo ba ang ginhawang dulot nito sa iyong katawan? Marahil ito ang pinakamadaling hakbang na maaari mong simulan ngayon, isang tasa ng sabaw na tahimik, ngunit makapangyarihang gumagawa ng himala sa iyong katawan. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa 8 pagkaing mayaman sa collagen, malinaw na hindi mo kailangang bumili ng mamahaling suplemento. Ang mga solusyon ay nasa kusina na natin, mga pagkaing pamilyar, abot kaya, at bahagi na ng kulturang Pilipino. Ang tanong, handa ka bang gawin ang unang hakbang para muling maramdaman ang ginhawa at sigla? Ang 8 pagkaing nagbabalik ng lakas at sigla. Ngayon, natapos na natin ang ating paglalakbay sa 8 pagkaing mayamang pinagkukunan ng collagen. Kung iyong mapapansin, wala ni isa sa kanila ang banyaga o mahirap hanapin. Lahat ay pamilyar sa ating hapagkainan, mula itlog, papaya, balat ng manok, sardinas, hanggang sa sabaw ng buto. Ang tunay na lakas ay matagal nang nasa ating paligid, hinihintay lamang nating muling yakapin. Balikan natin sandali. Sa pula ng itlog, natuklasan natin ang glycine at proline na pundasyon ng collagen. Sa papaya, nakita natin ang kapangyarihan ng papain upang gawing mas madaling masipsip ang nutrisyon. Sa balat ng manok, natutunan natin na ang tinatapon ng marami ay may dalang kayamanang hindi matatawaran. Sa sardinas, na simpleng nasa lata, ay naroon ang type 1 at 3 collagen na nagpapabuti ng sirkulasyon. Sa tutong buto, matatagpuan ang kombinasyon ng collagen at hyaluronic acid na nagbibigay ginhawa sa kasukasuan. Sa gelatina, nakikita natin ang isang mabisang paraan upang pasiglahin ang collagen synthesis kahit sa maliit na dami. Sa atay, muling ipinakita na minsan ang pagkain na ating iniiwasan ang siyang tunay na kailangan ng katawan. At sa sabaw ng buto, napatunayan na ito'y sinaunang lunas na pinagtitibay ngayon ng modernong agham. Ngunit higit pa sa mga detalye ng nutrisyon, ang mas mahalagang aral ay ito, hindi kailangang maging komplikado ang kalusugan. Nasa ating simpleng kusina, sa palengke, at sa ating nakasanayang lutong bahay ang mga solusyong kayang magdala ng pagbabago. Kaya't nais kong tanungin ka ngayon, alin sa 8 pagkain ito ang handa mong isama kaagad sa iyong araw-araw? Nais mo bang simulan sa itlog at gulay tuwing umaga? O baka mas gusto mong magluto ng sabaw ng buto ngayong linggo para sa pamilya? Ano man ang piliin mo, tandaan, ang pinakamahalaga ay magsimula. Ibahagi mo sa mga komento ang iyong karanasan. Subukan ang isa sa mga pagkain ito sa loob ng ilang linggo at sabihin sa amin ang pagbabago sa iyong katawan. Ang iyong kwento ay maaaring maging inspirasyon ng iba pang manonood na naghahanap din ng pag-asa at lakas. At kung nakita mong nakatulong ang video na ito, huwag mong kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. Ang bawat pindot ng iyong daliri ay tumutulong upang mas marami pang Pilipino ang makaalam na may simpleng paraan upang manatiling malakas at masigla kahit lagpas 60. Ang ating paglalakbay ay hindi nagtatapos dito. Marami pa tayong pagtatalakayang makapagbibigay ng inspirasyon at lakas para sa mas mahabang buhay. Kaya't manatili ka dahil ang susunod na hakbang ay mas magiging kapanapanabik.